Mga master, meron na naman tayong ituturo, konting kaalaman uli. Para dun sa mga baguhan, siguro yung mga datihan technician alam na to. Ngayon, pag alam mo na, skip mo na lang itong video. Ngayon, tuturo natin ano tong negative 19. Nabili ko to ng ganito. Ayan, wala talaga siyang power. May power naman, pero ayan, may ilaw. Tapos wala siyang blower. Hindi siya gumagana, hindi gumagana yung compressor. Ayan, nakasaksak na yan. Yan, nabili ko siya. Ayan. Ito yung bottom freezer. Huwag niyo muna pansinin tong kable na to na kasi sensei ituturo kung bakit may kable yan dyan. Ayan, wala talaga siyang power. Nabili ko to ganyan. Ngayon ito, sumabit lang to. Ayan, hindi gumagana compressor. Sumabit lang to sa yung nag-deliver sa akin. Ito, nabili to sa online eh. Ito daw ang sira. Ayan, nagne-negative 19. Ito, nag-negative 19. Ayan, ayan. Ayan ang sira nito. Ayan. Hindi mo siya mapipindot. Talagang error siya, negative 19. Ayan. O, yan ituturo ko sa inyo kung anong naging issue nito. Wala talaga siya. Mapapansin mo. Kunyari, naka-encounter kayo nito. Ayan, o, may power. Sabi ng customer. Guro, ito talaga sira nito. May power. Chinek ko naman yan. Good naman lahat. Good yung ano dyan. Hindi gagana blower. Hindi gagana ang compressor. Ayan, hindi gumagana compressor, FO1, wala. Walang ilaw. Kala ko nga ito sira nito eh, kasi nakita ko yan, parang basa. Pero tinest ko to sa ibang rep na Samsung, gumana naman siya, kaya sabi ko buo. Inisip ko naman, baka ito naman na may problema, program na. Kasi, makikita mo, itong controller niya, hindi talaga siya masusunod. Hindi ba siya mapasusunod? Ayan. Ayan, hindi siya susunod. Kahit anong gawin mo, naka-steady lang siya sa negative 19 error. Yan. Sabihin, itong mga number na to may ibig sabihin. Kasi 19 error, ang ibig sabihin ng 19 error, ito lang ang sakit nito. Ito, natuklasan ko. Kanina ko pa to, hinahanap ko na to kanina pa eh. Kapag to hinugot ko tong sensor na to, negative 17, madadagdagan ng, hinugot ko yung temperature sensor. Madadagdagan ng, may negative 19. Yung 19 nito is may lang talaga ilaw niya. Siguro papundi na. Pero ito dapat ganito yan. Negative 19, negative 17, dalawang sensor na ang... Ito yung sensor na hinugot ko. Sabihin, pag yun ang problema, negative 17, kapag temperature sensor dito sa fridge. Ngayon, kaya nagtataka ako, nagkaroon ako ng idea na nung hinugot ko yan, nag-negative 17, pero yung 19 hindi nawawala. Ngayon inisip ko, troubleshoot ako rito, tingnan kung okay. Ito ang napansin ko. Ito. Kasi freezer to, di ba? Ayan o. Yung isang paa niya, nag-umido rito, putol. Ngayon, dun yung socket niya, dun, di ba? Dun nakalagay. Yun ang socket niya. Ngayon, hinukay ko yun. Kasi hindi ko naman talagang nakadikit. Wala maliit na yung kable niya. Hinukay ko, tinignan ko kung anong kable, yung makikita ko dun sa board, kung anong connection nito. Ngayon, hindi ko na rin muna pinutol to. Kumuha na lang ako ng ganito dun sa mga stock ko kasi meron ako nito. Marami akong kinatay na ganito dati eh. Ito ang naging issue niya. Sabihin, di ba naputol to? Ngayon, hindi ko rin masubukan. Inisip ko baka board nga rin. Pero, kasi ito nakikita ko nga, negative 19. Tapos hindi rin siya magano'n. Sinisip ko baka board na. Ito ngayon yan. Ito yun yung kable na yan. Ngayon, yung kable doon na nakita ko sa nakakabit yung sensor. Ayan. Ang kulay nun is brown tsaka gray. Ayan. Kinat ko yung brown tsaka gray. Ayan ha. Hindi talaga siya nagana pero nakasaksak yan. Ayan. Ito. Ito yung sensor ko na katulad nun kumuha ko. Kasi nga, ibabypass ko na lang. Ayan yung connection ng sensor na temperature sensor sa freezer. Hindi to defrost sensor ha, temperature sensor to. Ito. Didikit natin to dito. Kaya lang. Ito tayong tagahawak eh. Para bigay tayo sa mga baguhan natin technician. Yan na pag walang taga-video. Kakabit ko. Hindi ko na ipopost yung video. Hirap. Walang taga-video. Para walang cut.
Yan. Kabit ko na yung isa. Pangalawa naman. Pangalawang connection. Sensya na medyo nahirapan ako kasi walang taga ako ng video. Solo flight lang tayo, master. Ngayon lang ulit ako mag-upload eh. Ito. Para lang may tulong din ako dun sa mga ano natin. Ayan, naikabit ko na. Itong sensor na to, ito yung sa freezer dapat ha. Binaypas ko lang dito kasi nga putol yun dun sa baba eh. Yung temperature sensor. Sabihin, wala pa rin siyang power. Pero, ayun oh, bumalik na. Hindi yan nagbiblink ha. Steady yan. Pero, ayan na. Naililipat-lipat ko na siya, di ba? Pero hindi pa rin muna siya gagana kasi nga nakahang siya dun sa may error kanina eh. Kailangan natin siyang i-reset. Anong reset? Wala naman to reset button, di ba? Papatayin lang natin. Ayan. Ayan, pinatay ko. Okay, saksak ulit natin. Ayan, sinaksak ko. Try tumunog yung relay. Sabihin, kala ko talaga totally, baka problema nito. Ito malimit natin binibiling board, di ba? Ayan. Yun, gumana, di ba? O, ito lang, oh. Negative 19 error. Temperature sensor dito sa freezer. Gumana ng compressor. Yun lang. Kala mo wala na siya. Disable na siya lahat. O, ito yung bago kong natuklasan na i-share ko ngayon sa inyo. Good na. O, di ba? Muntik ko na to i-repair. Pero nag-troubleshoot muna ako. Kaya napaka-importante yung troubleshoot. Kasi itong inverter talaga masyadong maraming kable. Ang naging problema, nung negative 19 na. Yan, okay na siya. O. Nailipat. Hindi yan nagbiblink ka, naka-steady yan. Sa video lang siya nakala mo nagbiblink, pero steady yan. Ayan, gumagana na siya. Oh, baka magtaka kayo, bakit hindi to nakakabit? Kasi nga, hindi na to talaga nakakabit kasi nakakabit na doon. Meron akong ganito doon na ikinabit na ibinaypas ko. Yung linya ron papunta doon na brown tsaka gray. Yun yung naging problema kasi nga putol yung isa. Ayan, dahil nga freezer to, yung mga socket niya nag-uumido. Yun. Siguro ibinenta to ng may-ari. Kala yun ang sira. Nilet ko na. Nabili to sa online ng mga taong nagdadala sa akin dito. Ngayon, kung ito sana hindi sumabit dun sa sidecar nila, lumalamig na sana to. Ayan, okay na. Ito ang problema, negative 19 error. O, di ba? O, salamat mga master. So, sunod na lang na video uli. Hindi naman ko sinasabing napakalaking tulong to, malaking idea to para sa ating mga technician, lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang sa inverter rep. Okay, goods. Salamat, master.